Pagkatapos ng laban ni Saitama at Soiryu, nagsara na ang tournament. Binati ng announcer si Soiryu sa panalo niya at sa pagiging walang gasgas, pero iniisip pa rin ni Soiryu kung ano kaya ang mangyayari kung hindi pinigilan ni Saitama ang suntok niya. Bigla, may announcement na may mga halimaw sa paligid ng arena at pinayuhang manatili ang lahat sa loob. Para maalis sa isip niya si Saitama, niligawan ni Soiryu ang isang maganda at cute na assistant, pero nagkagulo ng may mga itim na balahibo na bumagsak sa stage. Dumating ang Three Crows na may hawak na sina Rosie, Dave, at Baz Uzo. Tumakbo si Benpatso pero nasalubong niya si Guketsu na agad siyang dinurog sa ilalim ng paa at itinapon ang bangkay sa harap ng lahat. Tinawag ni Guketsu na mahihina ang mga kalahok pero sinabi niyang pwede silang maging useful kung magiging halimaw sila. Sumugod sina Snake at Lightning Max pero tinadyakan lang sila pataas at tinawanan. Nagpakilala si Guketsu bilang miyembro ng Monster Association. Naalala ng announcer at mga tao na dating champion si Guketsu. Ikinwento niya na natalo siya ni Orochi pero inalok ni Gyoro at Orochi ng tsansang maging halimaw kapalit ng katapatan. Pinakita niya ang monster cells na pinagmulan ng lakas niya at inalok ang lahat na kainin ito para sumali o mamatay. Agad kumain si Rosie at naging halimaw pero tinapos siya ni Chose sa pagputol ng leeg. Na-curious si Chose, kumain din at naging halimaw tapos binagsak si Jakumen. Tuwang-tuwa si Guketsu sa anyo ni Chose at tinakot ang iba na kumain o mamatay. Kumain sina Benpatsu, Hamakichi, at Volume 10. Nanood lang si Soiryu at nagbiro pa sa assistant na makikipag-date ba ito kung tatalunin niya ang mga halimaw at pumayag naman ito. Dahil tumanggi si Soiryu sa alok ni Guketsu, inutusan ng halimaw ang mga bagong monster na patayin siya. Dinurog niya agad si Benpatsu, tinadyakan si Hamakichi sa mukha at ginamit ang katawan ni Benpatsu para patumbahin si Volume 10 nang hindi siya makuryente. Lumaban si Chose, pero hindi nabutas ang balat ni Soiryu at nang maglabas ito ng energy ball na ipasa ni Soiryu sa langit. Sinugod niya si Chose, sinira ang sungay, at sa bilis nila, si Guketsu lang ang nakakasabay sa mata. Ginamit ni Soiryu ang Dark Body Phoenix Rising Fist at tuluyang tinalo si Chose. Nag-offer ulit si Guketsu na kumain siya ng Monster Cell, pero tinapon lang ni Soiryu sa kanya at tinawag siyang pangit. Tumalon siya para suntukin si Guketsu pero ginulpi lang siya at napasukan ng dugo. Sa CTQ naman, nakita ni Garo si Watchdog Man na nakaupo sa tumpok ng natalong halimaw. Sumugod siya gamit ang Water Stream Rock Smashing Fist pero napigilan lahat ng atake niya. Nainis si Garo at tinadyakan siya sa mukha. Umiikot-ikot si Watchdog Man sa bilis at sinabi ni Garo na parang hayop lumaban ito. Balik sa stadium, binigyan ni Guketsu si Soiryu ng 3 segundo para tumayo o modorage. Tumayo si Soiryu at sunod-sunod na sumuntok pero parang walang tama si Guketsu. Nakita niyang ina-attack ng Crows ang iba. Pero tinombe siya ulit ni Guketsu. Ginamit niya ang Dark Body Quake Tiger Fist pero na-block lang. Hinagis siya ni Guketsu sa mga Crows para gawing pagkain. Nakita ni Soiryu si Bakuzen at humingi ng tulong pero tinawanan lang siya nito at kinain pa ang natitirang monster cells. Bumagsak si Bakuzen pero natawa lang si Guketsu. Samantala, sa ospital, umatake si Geoffrey. Tinapakan niya si Moomin Rider pero dumating si Tank Top Master at binangga palabas ng ospital ang halimaw. Sa stadium, inatake si Soiryu ng Crows pero dumating sina Snake at Lightning Max na naka-hero outfit na. Tinulungan nila si Soiryu patumbahin ang tatlo. Pinayuhan nila si Soiryu na tumakas habang sila ang humaharap kay Guketsu pero agad silang nadodge. Tumalon si Soiryu para tumakas pero hinarang siya ni Bakuzen at binagsak. Sinabi ni Guketsu na halos kasing lakas na siya ng dragon level. Nang tumayo si Soiryu, ginulpi siya ng sunod-sunod ni Bakuzen. Sinabi ni Gyoro kay Orochi na gumagana ang plano nilang sakupin ang mga tao. Kinausap niya si Guketsu at pinabalik sa base. Binigyan ni Guketsu si Bakuzen ng tsansang sumama, pero nang sumugod ito, tinakot siya ng isang suntok na butas ang pader. Umalis na si Guketsu pabalik sa base. Naiwan si Soiryu, bogbog at umiiyak at sinabi niyang ayaw na niyang lumaban. Hinayla siya ni Bakuzen sa buhok at tinorture, binasag pa ang mga binti niya. Umiiyak na sumisigaw si Soiryu para sa kahit sinong hero na tutulong. Nakita niya ang mga unconscious na kakampi at tuluyang nawala ng pag-asa hanggang biglang napansin ni Bakuzen na wala na ang mga katawan sa ilalim ng paa niya. Si Saitama pala ang sumalo kina Snake at Max. Tinanong siya ni Bakuzen kung sino siya. Sagot ni Saitama, isa lang siyang hero at narinig niya ang sigaw ni Soiryu. Pinuri niya si Soiryu sa paglaban nito at sinabing siya na ang bahala kay Bakuzen. Si Bakuzen ay biglang naalala si Saitama bilang yung taong tumapos sa kanya pero tinapos din agad ni Saitama sa isang suntok.
Nagpakilala si Saitama kay Soiryu bilang hero at sinabi na sumali siya sa martial arts tournament para hanapin si Hero Hunter at ma-experience ang martial arts. Plano na sanang umalis ni Saitama pero nagmakaawa si Soiryu na huwag muna kasi andyan pa si Guketsu. Deadma lang si Saitama. Nakakarinig si Soiryu ng sunod-sunod na malalakas na hampasan at inisip na dead na si Saitama. Hanggang sa literal na tumilapon sa harap niya ang pugot na ulo ni Guketsu. Bumalik si Saitama at sinabi kay Soiryu na huwag ikalat ang nangyari. Nagtanong si Soiryu kung pwede ba siyang maging hero, pumayag si Saitama dahil kahit sinong nobody pwedeng maging hero. Humirit pa si Soiryu kung pwede siyang maging disciple pero tinanggihan ni Saitama. Si Puri-Puri Prisoner naman ay tinalo ang isang demon-level monster na si Freehugger sa pamamagitan ng super higpit na yakap hanggang sa madedo ito. Tumanggap siya ng tawag na nadakip ng mga halimaw ang mga ka-cellmate niya. Pagkatapos makipag-usap kay C-Class Water Gun, napaisip si Saitama sa existence niya at na-realize na kahit martial arts at hero association, bored pa rin siya. Nakita siya ni King at sinubukang ipaliwanag na sobrang focused na siya sa pagiging pinakamalakas, nakalimutan na niya ang sarili niya at dapat aim niya ay maging best hero. Tinanggihan ni Saitama kasi boring daw, pero bago siya tuluyang mawalan ng gana. Inalok siya ni King na maglaro sila ng video game gamit lang 2 daliri at biglang bumalik ang hype ni Saitama. Sa ibang banda, natalo si Garo ni Watchdogman dahil sa sobrang weird na fighting style nito. Pero lalo lang na-excite si Garo sa kung ano pa ang matututunan niya. Nakita niya si King at muntik nang suntukin pero dumating si Saitama at tinadyakan siya diretso sa pader. Sinabi ni Saitama na may balita tungkol sa Hero Hunter at gusto niya itong makita. Si Genos naman dinala kay Dr. Cosino para sa repairs. Si Speedo Sound Sonic ay nagte-training nang salubungin siya ng 2 malupit na ninja na sina Gale Wind at Hellfire Flame na inalok siya ng monster cells para maging mas malakas. Plano sana ni Sonic na kainin yon pero niluto niya muna kaya imbes na mag-transform, tinamaan lang siya ng malupit na LBM. Samantala, nakita ni S-Class Hero Rank 8 Zombie Man si Martial Gorilla at susundan na sana ito pero dumating si Armored Gorilla at binugbog si Martial Gorilla hanggang mawalan ng malay. Kaya si Zombie Man, sumunod na lang kay Armored Gorilla. Nag-uusap sina Bang at Bomb tungkol kay Garo, at isang halimaw ang sumingit sa isa sa mga miyembro ng Hero Association para maghatid ng mensahe. Natalo si Saitama kay King ng ilang beses sa isang fighting video game. Habang nagpapahinga, napansin ni Saitama ang emergency transmitter ni King. Sa Hero Association, kinokontrol ni Gyoro at Destrochloridium ang isang executive habang nakikipag-usap tungkol sa pagsasama ng mga tao at halimaw. Biglang pinatay ni Destrochloridium ang executive at binunyag na peke lang ang usapan, ang totoong plano ay maglaban lahat ng halimaw at hero sa isang malaking gera. Hinugot niya ang mga baril para tirahin ang natitirang executives. Pero dumating si Super Alloy Darkshine at tinapos si Destrochloridium matapos itong mabigang kontrolin siya. Nagmeeting sina Gyoro at Orochi para maghanda ng laban sa heroes. Napansin ni Orochi si Awakened Cockroach at agad niya itong kinain dahil natalo ito sa laban. Nakaligtas naman si Does dahil sinabi ni Gyoro na may special powers siya. Tinanong ni Orochi kung nasaan si Guketsu pero nalaman nilang patay na ito. Kumalat sa publiko at sa mga rogue monsters ang balitang magjejera ang Monster Association at Hero Association. Yung mga rogue monsters na gustong sumali ay lahat tinapos ni Saitama, late nga lang siya sa paglabas ng basura. Nagising si Garo mula sa sipa ni Saitama at nakita si A-Class Hero Death Gatling pero sobrang pagod kaya nagpunta siya sa isang kubo para magpahinga. Napansin siya ni Death Gatling. Dumating si Tareo at mga kaibigan niya sa kubo at pinilit si Tareo na paalisin kung sino man ang nasa loob. Nagkita ulit sina Garo at Tareo at sinabi ni Garo na kung ayaw niyang mabuli, kailangan niyang maging malakas. Habang si Genos ay ina-upgrade ni Dr. Cosino para mas kaya ang mga kalaban, dumating si Death Gatling kasama ang crew niya, Stinger, Smileman, Wildhorn, Kainen Toad, Glasses, Gun, at Shooter, para harapin si Garo. Napansin ni Garo ang crew at sinilip sandali ang almanac ni Tareo bago humarap sa heroes. Sigaw niyang kapag natalo niya sila, 100 heroes na ang kanyang napapatumba. Sumugod siya pero agad siyang na-knockback at napatigil ng sunod-sunod na atake. Dahil sa solid teamwork nila, tinarget ni Garo si Glasses na akala niya'y mahina, pero ready pala si Glasses lumaban. Binigyan ng huling tsansa ng mga hero si Garo na sumuko habang nanghihina na siya. Hingal na si Garo matapos ma-overwhelm ng mga heroes at binigyan siya ni Death Gatling ng huling chance para sumuko. Pinaliwanag niya na lahat ng heroes na kasama niya ay personally niyang pinili dahil malupit at nakaharap na sa kamatayan dati.
Natawa si Garo sa salitang malupet at sinabi na ni-excite lang siya pag S-Class heroes ang kalaban, hindi yung mga A at B class na nakapaligid sa kanya. Di inaasahan, sumang-ayon si Death Gatling at sinabing may hierarchy sa Hero Association. May mga meeting pa na pang S-Class lang at yung mga lower tier heroes walang fame. Kapag tinalo nila si Hero Hunter, makukuha rin nila ang recognition na deserve nila. Natatawa si Garo sa dahilan nila pero bigla siyang natigilan, lumabo paningin niya at hirap huminga, iniisip niyang galing ito sa laso ng pana ni Shooter. Narealize ni Garo na parang hagdanan ng mga kalaban niya para maging halimaw na gusto niyang maging, kaya di siya umatras. Sabay-sabay umatake sina Shooter, Smileman, at Chain and Toad pero na-dodge ni Garo. Napansin ni Stinger na bumabagal si Garo dahil kumalat na ang lason. Naalala ni Garo nung bata pa siya na tinanong siya ng mga kalaro kung bakit siya kampi sa mga halimaw sa TV. Natamba ulit siya kaya na-chain ni Chain and Toad ang paa niya. Habang nagcha-charge si Smileman para sa Earth Rotation of Doom, gumamit si Garo ng Water Stream Rock Smashing Fist para i-redirect yung atake sa chain ni Chain and Toad. Kinuha ni Garo ang side mula sa chain at pinutol ang tali ng Candyman ni Smileman. Sinubukan siyang barilin ni Gun pero tinamaan ito ng sip A ni Garo ang dama na tumalbog sa mga puno sa sobrang lakas. Halos tamaan si Wildhorn pero ginamit niya ang pile driver para durugin ito. Laking gulat niya nang biglang nasa likod niya si Garo at naka-chain ang paa niya. Nagpaulan ng pana si Shooter pero ginamit ni Garo si Wildhorn bilang human shield. Sinubukan ni Glasses na batuhin siya ng mga bato pero nasalo ni Garo at binalik ng mas malakas kay Shooter. Sumugod si Stinger pero in-ground slam ni Garo si Wildhorn para gawing shield. Umatras si Stinger sa gulat habang tuwang-tuwa si Garo na 4 na sa 8 heroes ang tinalo niya. Sinabi ni Smileman kay Death Gatling na di na pwedeng buhayin si Garo at sumang-ayon ito. Kahit malabo na paningin, tumakbo si Garo sa gubat at hinabol siya ni Glasses. Nagtataka si Glasses kung paano kahit sugatan. Naitutulak pa rin sila ni Garo sa pagkatalo. Sinigawan ni Garo si Stinger para mag 1v1 sila. Habang magcha-charge si Stinger, muntik nang magpaputok si Death Gatling pero hinugot ni Garo ang ugat ng puno at pinaikot-ikot para ma-distract sila, sabay sipa kay Smileman para talunin ito. Tinawag niyang tanga si Stinger at naisip ni Death Gatling na di makakaiwas si Garo sa Gatling gun niya. Nagpaulan siya ng bala, winasak ang gubat pero nakatakbo si Garo papunta kay Glasses. Tinukso niya ito na dati gusto siyang labanan pero ngayon tumatakbo. Sinuntok-suntok ni Garo si Glasses hanggang mapilitan itong mag-block. Naalala ni Glasses nung humahawak siya sa Blizzard Group at sinabi ni Mountain Ape na di nila dapat hatiin ang kita sa kanya. Bilang newbie, pumayag siya pero masama ang loob. Isang araw, sumugod si Demonic Fan at winasak ang grupo at siya na lang ang natira. Habang papatayin na siya, may tumabang kapa sa mukha niya, dumating si Saitama at isang suntok lang, tanggal si Demonic Fan. Sinabi ni Glasses na normal lang siyang tao at di bagay maging hero. Pero sagot ni Saitama, walang nagdidikta ng limit ng isang tao na nagbigay sa kanya ng drive para magpatuloy. Balik sa present, tumayo si Glasses at sinubukang suntukin si Garo pero masyadong mabilis ang Hero Hunter at binugbog siya. Gusto sanang tumulong ni Stinger pero pinigilan siya ni Death Gatling. Di na kinaya ni Stinger at sumugod gamit ang Gigantic Drill Stinger pero sinalo ito ni Garo gamit ang Water Stream Rock Smashing Fist at binugbog hanggang mawalan ng malay. Sinubukan pa ni Glasses lumaban pero tuluyan na siyang natalo. Si Death Gatling na lang ang natira kaya ginamit niya ang final move na Death Shower, sigurado na ligtas ang mga downed heroes. Sinubukan siyang babalaan ni Garo na may bata, si Tareo, sa shed sa likod niya pero di siya pinakinggan. Umalo ng bala si Death Shower. At ginamit ni Garo ang Water Stream Rock Smashing Fist para i-deflect halos lahat, pati yung papunta sa shed at ilang bala lang ang tumama sa kanya. Gulat na gulat si Death Gatling na nakatayo pa rin si Garo. Tinukso siya nito na ubos na ang bala niya. Mayabang na sinabi ni Garo na pinatunayan ni Death Gatling na di uubra ang baril sa kanya at dapat tumawag na lang sila ng S-Class para iba ang resulta. Sagot ni Death Gatling, kahit di sila S-Class, handa pa rin silang ibuwis buhay para labanan ng kasamaan. Sumugod siya gamit ang blade pero tinabig lang siya ni Garo at dinurog ang Gatling gun. Lumabas si Tareo mula sa shed pero nang makita ang dagwang mga heroes at ang nakakatakot na anyo ni Garo, tumakbo ito palayo at humingi ng tulong. Tatangkang tawagin ni Garo si Tareo pero umatras siya at inalis na lang ang mga pana sa likod niya. Panalo pero wasak ang katawan na naglalakad si Garo palayo nang biglang may sumabog sa likod niya. Dumating si Genos matapos makatanggap ng distress call mula kay Glasses. Ngayon ay may bagong body upgrade matapos talunin ni Guketsu. Kahit sugatan, umatake pa rin si Garo at nagbakbakan sila sa gubat.
Tabla sila sa bilis at lakas, pantay ang skills ni Garo at ang bagong power-ups ni Genos. Gumamit si Genos ng machine gun blow para bugbugin si Garo, pero gumanti si Garo gamit ang Water Stream Rock Smashing Fist at tinadyakan si Genos pababa sa lupa hanggang mabaon sa bato. Tumalon si Garo para tapusin si Genos pero biglang nagliyab ang paligid at may blast mula sa kamay ni Genos na muntik na siyang tamaan. Na-amaze si Garo na naloko siya ng cyborg habang bilib si Genos na kahit sugatan si Garo, kaya niyang makipagsabayan. Samantala, muntik nang manalo si Saitama sa unang game laban kay King, pero biglang gumamit ng combo si King at panalo ulit siya, 81 wins si King, 0 si Saitama. Nainis si Saitama at binangga ulo sa sahig. Sabi ni King, pinaasa lang niya si Saitama na mananalo para eye-trap siya. Dinagdag pa niya na button mashing lang siya at kaya niyang manalo kahit nakapikit. Inalok niya pa si Saitama na siya na mag-practice gamit ang console. Biglang tumunog ang phone ni King, may monster alert. Excited si Saitama na lumaban pero sabi ni King baka tapos na kasi S-Class Heroes na ang Anden. Nagtanong si Saitama kung bakit ang daming monsters sa ZCT pero sabi lang ni King unsanitary yun. Tinanong din ni King kung nasaan si Genos at nabanggit na talo siya kamakailan ng isang monster. Deadma lang si Saitama at sabi si Genos yan eh. Sabi ni Garo, mabilis si Genos, kasing lakas ni Tank Top Master at may incineration cannon sa kamay. Habang naglalakad palayo si Garo, sinabi ni Genos na wala siyang takas. Biglang bumagal si Garo at nag-iba ng stance, ginaya ang galaw ni Watchdog Man. Tumalon-talon siya sa mga puno ng sobrang bilis hanggang makapunta sa likod ni Genos bago pa siya makapansin. Pinitas ni Garo ang kanang braso ni Genos pero kumapit pa rin ito sa leeg niya at naglabas ng mga cable para atali siya sa puno. Sinabi ni Genos na mas malaking problema na ang Monster Association kaya wala ng oras sa mga small fry gaya niya. Nainis si Garo at naisip na kung tatalunin niya ang S-Class Hero, mas matatakot sa kanya ang tao. Nagpaputok ng cannon si Genos pero nabali ni Garo ang puno at nakaiwas. Pinahid niya ang dugo sa buhok niya hanggang maging kasing pula ng namumula niyang mata. Handang umatake ulit si Genos pero may dumating na mga monsters para tulungan si Garo. Inalok siya ng isa na sumama sa Monster Association pero binaliwala niya. Pag-ulit ng alok, tapos na palang tinadtad ni Genos ang lahat gamit ang forearm blades at pinatay ang huling monster, gulat na may koneksyon si Garo sa Monster Association. Naalala ni Genos ang aral mula kahapon, kahit may mas malalakas na monsters, hindi siya magpapabaya. Naalala rin niya ang sinabi ni Saitama Sensei na dapat mag-train siya hanggang maabot ang tuktok ng pagiging hero. Nagulat si Garo sa pangalang iyon at sagot ni Genos na ultimate hero si Saitama at walang monster na tatalo sa kanya. Habang paputok na ulit si Genos, dumating si Bang at tinadyakan sa mukha si Garo ng malakas. Dumating din si Bam para tumulong, si Bang sa laban kay Garo at si Bam sa mga natitirang monsters. Tinitigan ni Bang si Garo at sinabi na matagal silang di nagkita. Nakilala ni Garo ang boses ng dati niyang master at tumayo para lumaban. Nag-ready stand si Bang, habang si Garo ay pumutok ang buto sa kamay habang ini-straight. Naalala niya noong bata pa siya sa dojo, tinanong niya kung malakas ba ang master. Sinaway siya ni Sourface sa pagsasalita laban kay Bang pero biglang nahiga at nakatulog si Garo. Tinanong ni Sourface kung pwede na siyang itapon sa labas pero sabi ng master, pakainin na lang siya pag nagising. Naalala ito ni Garo habang sumugod, matalas ang ngipin at handa sa rock smashing fist laban sa taong nagturo sa kanya ng lahat. Tinayra ni Bang si Garo gamit ang Water Stream Rock Smashing Fist at gumanti si Garo gamit din ang parehong atake. Nakatingin lang sa gilid si Genos at napansin na mas lupit ang mastery ni Bang kaysa sa student niya, kaya sabi niya tapos na ang laban. Binuhos ni Bang ang lahat, tinuhad sa mukha si Garo at binagsak siya sa sahig ng gubat. Tumalon siya sa ere at todo atake sa dating estudyante, dinidiin ang dibdib nito sa lupa. Naisip ni Garo na hindi pa siya nakalaban ng ganito kaagresibo si Bang dati at baka mamatay na siya. Ginamit ni Garo ang mga moves na kinuha niya kay Watchdog Man para makaiwas sa sunod-sunod na suntok at tumalon-talon sa mga puno, ikinagulat ni Bang. Sinubukan pa niyang gawing panangga ang katawan ni Death Gatling pero tinadyakan siya ni Bam natapos ng durugin ang mga monsters na tumutulong kay Garo. Mula sa itaas, pinagmamasdan ni Phoenix Man ang laban at napansin niyang natalo ni Genos, Bang, at Bam ang mga monster na pinadala niya. Alam niyang delikado pag sinuway si Orochi. Kaya kung iuuwi niya si Garo, dapat mabuhay ito sa laban-laban sa mga heroes. Nainis si Garo na ginagamit ng dati niyang master ang sitwasyon na bugbog na siya, tapos nandyan pa ang kapatid nito na si Bam, master ng Whirlwind Iron Cutting Fist, para pigilan siya. Naalala din niya na nandyan si Genos, kaya naisip niyang patayin silang tatlo para makatakas.
Halos mamatay na si Garo, kaya nag-flashback siya sa buhay niya, naglaro sa playground kasama ang ibang bata. Si Totsu, sinipa ang isa para gayahin si Justice Man. Nang sabihin ni Garo na delikado gayahin yung palabas, inutusan ni Totsu ang iba na palibutan si Garo at gawing monster siya. Sa school, nakipagsuntukan na si Garo dahil sawa na siya sa pang-aapi ni Totsu, pero yung principal, siya pa ang sinisi. Ito ang naging gasolina niya para lumaban pa at umatake sa mga heroes, biniyak ang lupa at napa-atras si Bang at Bum. Habang ready na siyang umatake ulit, dumating si Phoenix Man mula sa itaas at pinalipad ang mga heroes gamit ang hangin ng kanyang pakpak. Hinawakan niya si Garo sa balikat at lumipad palayo. Ligtas namang nakalapag sina Bang, Bum, at Genos at nakita nilang may monster na tumutulong kay Garo. Tinangkang barilin ni Genos ang dalawa, deadma sa pakiusap ni Bang. Biglang sumigaw si Phoenix Man na dinadala niya si Garo at bahala na kayo sa iba. Tinawag niya si Elder Centipede, isang dragon-level monster na sumabog mula sa lupa at hinarang ang beam ni Genos. Sa sobrang laki nito, naghiwa-hiwalay ang lupa at muntik nang mahulog ang mga heroes pero nasagip sila. Nainis si Garo na nakisaw-saw ang monster sa laban niya pero sinabi ni Phoenix Man na tumahimik na lang siya at hayaang si Elder Centipede ang tumapos. Sabi ni Phoenix Man, ayon kay Gyoro, 4 lang na S-Class heroes ang may laban sa Centipede, Tatsumaki, Metal Knight, King, at si Blast. Nagutos si Garo na pakawalan siya pero pinakalma siya at sinabing hayaan na si Elder Centipede ang pumatay sa mga heroes. Dagdag niya, kahit malakas silang tatlo, walang silbi ang martial arts ni Bang at Bum, at kulang sa firepower si Genos para patayin ang halimaw. Umatake ang monster at gumanti si Genos sa pamamagitan ng pagbaril ng incineration cannon sa mukha at mata nito. Tumabi siya at hinayaan ng magkapatid na umatake. Pinagsama nila ang mga teknik para gawin ang Whirlwind Water Stream Roaring Aura Sky Ripeng Feast at tumama ito diretso sa Centipede, napa-atras ito. Tuloy-tuloy ang combo nila pero nakabawi ang Centipede at tinapon si Bang at Bum. Buti na lang nasalba sila ni Genos. Nabiyak ang exoskeleton ng Centipede pero tumubo ulit sa ilang segundo, mas malakas pa. Narealize nila na wala silang laban at pag nakapasok ito sa syudad, dami madadamay. Nagpa siya si Genos na siya ang haarang. Pinilit siyang pigilan ng dalawang matatandang hero, sinabing bata pa siya at mahabang buhay pa niya. Naalala ni Genos ang bili ni Dr. Cosino na huwag magpakawalang ingat pero lumaban pa rin siya. Lumipad siya sa mukha ng Centipede at tinaga-taga ang mata nito gamit ang arm blades. Napasigaw sa sakit ang Centipede pero nahuli ang paa ni Genos at kinagat tapos giniling ang mukha niya sa katawan nito para durugin. Nakawala si Genos pero nahuli ng antena at tinaga siya sa gitna ng katawan. Nag-reconnect ang katawan niya at lumipad papasok sa bibig ng Centipede, nabasag ang isang ngipin nito. Sa loob, muntik na siyang matuno sa acid pero nagkaroon pa siya ng lakas para i-activate ang Ultra Spiral Incineration Cannon, sinunog ang monster mula sa loob. Sa mukha ng apoy ang Centipede at iniluwa si Genos, bumagsak siya sa lupa ng malakas. Kahit todo effort ng mga hero, nag-reconnect ulit yung exoskeleton ni Elder Centipede, nawala yung init at naging useless ang atake ni Genos. Tinangkang durugin ni Elder Centipede si Genos na nakahandusay, pero na-save siya ni Bang. Si Garo naman, habang hawak pa rin ni Phoenix Man, iniisip na mali yung flow ng laban, dapat sila ang biktima niya, at pag natalo niya sila, magiging pinakakinakatakutang hero hunter siya. Tumawa si Phoenix Man at sinabi na wala sa level ni Garo ang talunin si Elder Centipede, lalo na yung mga big boss ng Monster Association. Habang tumatakbo sina Bang at Bum palayo kay Elder Centipede, iniisip ni Genos kung ano bang kulang sa kanya para talunin ang ganitong klase ng halimaw at hindi siya pwedeng tumambay lang. Napansin ni Bum na dinadala nila yung halimaw papunta sa syudad. Inilapag ni Bang ang sugatang si Genos sa tabi ng puno, naghubad ng damit at handang lumaban kahit ikamete niya. Nag-stance na si Bang para sa last stand pero biglang dumating si King sa gubat. May hawak siyang megaphone at tinawag si Elder Centipede, sinabing kasama niya si Blast. Alam ni King yung galit ng halimaw kay Blast kaya nilate at inasar niya ito para umatake. Naalala ni King yung plano na dalhin ang halimaw sa spot niya para walang madamay na tao. Sumugod si Elder Centipede para patayin si King. Tinawag ni King si Saitama para i-save siya at dumating ito sakto sa oras. Nag-prepare si Saitama ng serious punch, binanata ng diretso sa mukha si Elder Centipede, at patay agad ito, nag-disintegrate pa ang buong katawan. Pagkatapos, habang nagre-recover sina Saitama at King, nakita nila sina Bang, Bum, at si Genos na wasak na wasak. Napansin ni King na parang fresh pa si Saitama. At sabi nito na nakatulong yung suntok para mawala yung inis niya sa sunod-sunod na talo kay King sa laro. Lumapit si Genos sa master niya at tinanong kung ano ang kulang sa kanya.
Sabi ni Saitama, kulang lang siya sa power. Nagpasalamat si Genos ng todo, pero worried si King at sinabihan siyang huwag gawing example si Saitama. Iniisip ni Genos na natutunan na niya kung ano ang tunay na lakas mula sa mga laban niya. Chill lang na iminumungkahi ni Saitama na umuwi na sila.